Hi, hello. So we're back and we have a new topic to tackle. How does the teenage pregnancy affects one another mental health and also the health of their child? Once again, we have our guest which is Pau and Angge. Good day, everyone. I'm Angga, and we're back with another topic. I am Pau and we are back. This new topic ay hindi masyadong pinag-uusapan dahil na rin sa sensitibong topic ito. This topic will raise our knowledge about committing and doing something that is not easy to do. It will also help us to be safe, especially for the girls who's already a teenager. By the way, nag-agree ba kayo sa teenage pregnancy and why? I believe that hindi dapat normalize ang teenage pregnancy because hindi naman natin maaako yung responsibilidad kasi nga teenage pa lang. Then kapag once na pregnant ka in a young age, mahihirapan ka na since yung sa education, then yung sa health ng bata, sa health mo rin, kasi nga yung sa mental health mo, it can damage you. Then, yung sa health din naman ng bata, syempre, doon papasok yung word na poverty. Especially if hindi mo kayang tuntunan yung bata and walang magsusupport sa'yo na walang magsusupport sa inyo ng family mo. So, mahihirapan ka lang din mismo and sayang yung mga opportunity pa na dadating. Kasi yung mga ganitong bagay, it can wait naman. Yung mga child, yung pag-aanak, yung pag-family, it can wait naman. So, how about you, Paula? For me, no, kasi malaking epekto ito para sa atin bilang teenager. Malaking kakulangan at kapabayaan ito kasi madadaanan natin ang hirap bilang tayo ay wala pang kaya as a teenager at malaking kapabayaan din ito sa ating pag-aaral dahil ang iba ay naghinto at nagtrabaho na lamang para masustentuhan ang kanilang anak. Yes, I agree with both of your answers. Para sa akin, mahihirapan talaga yung mga teenagers na palakihin yung mga anak nila. Kasi maraming nahihirapan at maraming may problema about sa money nila kasi hindi sila financially stable. Like, maraming tao na may hirap ang mga nagkakaroon ng anak and padami sila ng padami kaya mas nahihirapan sila. Kailangan natin silang turuan about sa teenage pregnancy para maiwasan nila yung mga ganong bagay at para matulungan rin sila. So, ngayon, yung mga nagiging epekto ng teenage pregnancy, merong, merong mga pinapa-abort yung anak nila, merong pinapa-adopt nila, tapos meron din naman mga tao na gagamitan yung anak nila para makakuha ng mga different kind of ayuda, like sa mga organisasyon, for example, sa gobyerno, tapos yung mga tao nagbo-volunteer. So what's your thoughts about it? And let's start with the ayuda. For me, mali yung ginagawa ng karamihan na umaasa sa ayuda kasi first of all, hindi tayo ang first responsibility ng government. Like, kailangan natin magtrabaho para sa future din natin and para sa mga anak natin and family. Hindi lang dapat maasa sa government dahil bibigyan tayo ng ganon. And kapag hindi nabigyan, marami magagalit. Hindi tama yung ganon na ginagawa nila na nakasanayan nila. Kaya kailangan natin baguhin yung ganong ugali at pag-iisip. For me, may point din kasi yung ayuda para makatulong kasi madaming tao din yung naghihirap ngayon at kailangan ng ayuda kasi hindi nila masustentuhan yung mga anak nila. Kaya umaasa na lang sila sa ayuda na galing sa gobyerno na binibigay nila para sa atin. Yes, so I think ayun nga din mismo yung mali. Kasi pinapabayaan lang ng gobyerno na ganun-ganun lang. Imbes na pwede naman nilang bigyan ng trabaho para magkaroon sila ng kusa na, na mag-earn ng money, hindi lang umasa sa ayuda. Since yung mga ayuda na ipinapamigay, galing din yun sa tax mismo ng mga tao, yung mga binabayaran ng tao. For me, may kulang doon is yung gobyerno kasi kung magkukusa silang bigyan ng trabaho yung mga nangangailangan, kaya
poverty para hindi na maghirap yung mga tao. Yes, it's true naman. So next, what do you think about sa mga taong nagpapa-abort? My opinion about those teenagers na nag-a-abort ng child nila is actually depende sa situation nila yan kasi karamihan ng nagpapa-abort hindi sila committed na palakihin yung bata and parang natatakot sila na ma-judge rin ng society. And karamihan ng teenagers na nagkakaroon ng anak or nagbubuntis ng maaga is hindi tanggap ng family nila kaya dahil doon nagagawa nila magpa-abort. Pero hindi tama na i-abort lang ng ganon-ganon since buhay rin ng bata yung nakasalalay doon. Siguro imbis na ipa-abort, ipa-adopt na lang para magkaroon pa ng mas maayos na buhay yung mga bata imbis na patayin nila. So sa abortion, Zia said na kailangan nga din naman na mabuhay yung bata. Kaya pwede siyang ipa-adopt. Pero, so ganun-ganun na lang yun na ipapa-adopt na lang. Ade, paano yan pag nalaman ng bata na adopted lang pala siya? So, parang syempre nakaka-down yun na maiisip ng bata na bakit kaya siya pina-adopt ng mother niya. I think kailangan rin bumawi ng mga tao na ipapa-adopt yung anak nila. Like, kailangan nilang balikan yan para ituloy yung pagiging committed sa anak nila kasi nga hindi naman din nila pinili na ipa-abort yung mga bata. It always depends on the situation pa rin. Kasi may mga times talaga na kailangan ipa-adopt yung bata. Pero syempre, ang pinaka-important part pa rin doon is legal yung pag-a-adopt. Hindi dumadaan sa tamang process. Because ayun naman talaga yun dapat. And mahihirapan lang din mismo yung magiging new parents ng bata. Especially kapag kukunin na yung bata. Anong masasabi mo doon sa mga tao na nagkaroon ng anak sa murang edad, Paula? Para sa akin, ang maagang pagbubuntis ay nakakaapekto ng malaki sa ating buhay bilang isang babae sapagkat ay hindi pa handa upang magampanan ang pagiging ina dahil tayo ay mga bata pa lamang. Para sa akin, hindi pa sapat ang kaalaman natin upang ipagtaguyod ang responsibilidad bilang isang ina. May mga kailangan pa tayong dapat alamin o karagdagang alaman para magampanan ang tatalakayan natin. How about you, Zia? Para sa akin, mahirap talaga na magbuntis ng maaga kasi gaya nga ng sabi natin, mahirap mag-anak ng maaga dahil as a teenager, marami pa tayong dapat i-explore at maaari na mahirapan tayo dahil sa pagkakaroon ng maagang pagbubuntis. Hindi tayo ganun matututo at magkakaroon ng maraming pang pwedeng gawin kasi committed na tayo sa isang bagay na kailangan talaga nating panagutan kasi pinili na gawin yun. So this is the last question. In your opinion, what should the teenagers do if they ever get pregnant? Para sa akin, ang dapat gawin at tamang gawin ng mga teenager ay sabihin nila sa parents nila, i-inform nila sa mga taong alam nilang susuportahan sila. Hindi dapat sila matakot na mag-share kasi kapag pamilya mo, tatanggapin talaga nila yan. Kahit sabihin nating stricto sila, wala na silang magagawa. Kailangan din nilang tanggapin ito at tulungan tayo kasi mahirap na alam nilang mahirap magkaroon ng ganun na experience and para sa akin din, kailangan natin na alagaan ng maayos yung bata at palakihin ng maayos. Hindi dapat itulad sa kanila na nagbuntis ng maaga. Once again,
We'll take a break and we'll tackle the topics again later. We'll continue the last episode of A Closer Look, Too Young to Experience. Remember, don't just hear and think. Listen and ponder. Ang sarili na nag-aalala